Para hindi na sumabay sa Valentine's Day, may ilan ang nag-date sa mga romantic pero libreng pasyalan sa Maynila. Dagsa na rin ang mga namimili sa Dangwa Flower Market. At live mula sa Pasig River Esplanade, nakatutok si Maris Umali. Maris. Vicky, bukas pa nga ang araw ng mga puso pero marami na ang naunang mag-celebrate ngayong bisperas ng Valentine's Day. Ika nga nila, wala naman sa petsa yan dahil kung tutuusin nga araw-araw dapat araw ng pag-ibig. Dito sa Roseros Park, piniling i-date ni Andre ang kanyang nililigawang si Trix ngayong bisperas ng Valentine's Day. If mismong date na po, medyo busy na po, mas nagiging hassle na po. Valentine's is not about the date po. Yun po is para pong gamitin nyo lang po yung time nyo ng couple nyo na magkasama po. Yan. Bagay na mas nagustuhan naman ni Trix. Culture and heritage. Kumbaga, ma-appreciate lang yung roots natin as Filipinos. Ganun. To explore, very informational din po siya sa amin. Ganun. Kumbaga, it gets us both na parang to learn new things. At marami silang nag-advance Valentine's sa itinuturing na last lung of Manila, kung saan tahimik at pwedeng makapag-commune with nature, tulad ng pagmamasid sa koi pond o makukulay na fountain. Siya, nature, so deep talks, ganon. Kamusta na ba kayo through the day? Studies pa rin po kasi yung pinag-uusapan namin ngayon. Like adulting. Tiwala lang din. Loyal kasi tayo. May nag-prenup pictorial pa sa bahagi ng Aroseros na nakaharap sa Pasig River. Wala pa gano'n pang tao. Kami-kami lang, konti lang. Ma-enjoy mo pa yung views. Minsan lang naman sa isang taon yun. Pero, di ba, araw-araw naman ang araw ng puso. Habang ang iba, in-enjoy ang ilog sa bagong Pasig River Esplanade. Lalong buhay naman ang Dangwa Flower Market na dinadagsan ng mga namimili ng panregalong bulaklak. Merong taken, gaya ni Andre. Para sa girlfriend ko po. Kasi love ko siya. Basta mapapasaya ko yung girlfriend ko and ma-appreciate niya. Bulaklak po kasi para sa akin pang romantic kumbaga sa kumbaga sa love. Iba pa rin yung binibigyan mo ng bulaklak yung taong mahal mo. O kahit mga NBSB o no boyfriend since birth tulad ni Rasmin at Jadine. Team Single! Nagkasundo po kami na ibigay sa parents namin, dry flowers. And sa akin po, binili ko shots because favorite color po ng mom ko is purple. Ako naman po is yellow po yung sa mom ko. So dried po siya kasi para hindi po nalalantay yung significance of love. Self-love lang po siya. Mahalin niyo po muna yung sarili niyo kasi pag parang hindi niyo po mabibigay yung love na genuine love kapag hindi po nanggagaling muna sa sarili niyo po. Pinakapatok ang mga Ecuadorian roses, China roses, carnation, eucalyptus at tulips na nagmahal na ng 20 hanggang 600 pesos depende sa klase. Mabenta rin ang mga bouquet na may stuffed toy at balloon, pati mga dried flowers. Sa mga naghahanap naman ng panregalong praktikal this Valentine's, ang mga bouquet na ito sa Cagayan literal na pang-healthy relationship. Presenting Veggie Bouquet. Gumawa tayo ng gulay bouquet to give an idea to these farmers na hindi mawalan ng pag-asa na itong mga gulay nila ay magkakaroon pa ng karagdagan. Vicky, ngayong gabi, mas dumami pa yung mga pamilya at mga magkakasintahan na naririto sa Pasig River Esplanade para mag-celebrate at mag-date. Kung nagmahal naman na ang maraming mga pang-Valentine gift, mas magmamahal pa raw yan bukas. Pero para sa marami, wala namang kaso ito dahil mahal naman daw talaga ang magmahal. Pero ang totoo niyan, Vicky, priceless naman daw talaga ang pagmamahal. Di ba, Vicky? Happy Valentine's! Nax, totoo yan. Mga sabi nga kay Rafi. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Magandang gabi, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nanlaki ang mata ng isang motorista sa Laguna nang may ibong sumalpok sa minamaneho niyang motor. Kung anong ibon ito, alamin natin yan sa ulat na ito. Habang binabaybay kamakailan ni Lizzy ang isang madilim na kalsada sa Santa Cruz, Laguna, meron daw biglang sumalpok sa minamaneho niyang motor. Kasi parang manok yung lumipad. Sumalpok po sa motor.
Binalikan ko siya kasi nasa kabilang lane siya ng kalsada eh. So may tendency na masagasaan siya. At dito na raw nanlaki ang kanyang mga mata. Guys, sinalpok ako ng kwago. Ang bumangga para sa kanya, isang kwago. Along emotion po yung feel ko noon. First time ko din po makakita ng kwago eh. Yung kwago po medyo unconscious. Parang hindi niya kayang lumipad or kung makalipad man siya, siguro hindi siya makakalayo. Kaya ako bumalik mga idol kasi. Kaya inuwi niya raw muna ito. Kinulong ko muna siya kasi may mga pusa po kasi doon sa bahay, makain siya. Since di ko naman alam yung ipapakain sa kanya, tubig lang po yung binigay ko sa kanya. Pero malaya pa kayang makalipad muli ang kawawang kwago? Guys, sinalpok ako ng kwago. Kuya Kim, bakit malaki ang mga mata ng kwago? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang mga kwago nocturnal o mas aktibo sa gabi. Ang malalaking mata nila ay tumutulong sa kanila para makakita na mas maliwanag at malinaw kahit sa mga madidilim na lugar. Ang kanilang mga mata may mas malalaking pupil at espesyal na parte na kung tawagin, tapetum lucidum na siyang rason kung bakit nakakakita pa rin sila ng malinaw sa dilim. Pero kung malinaw ang mata ng kwago sa dilim, paano sumalpok ito sa motor na minamaneho ni Niski? Guys, sinalpok ako ng kwago. Ayon sa isang veterinaryo, maring nasilaw sa ilaw ang motor ng kwago. Kaya raw nabangga ito. Raptors din daw ang mga kwago at bumababa ang mga ito sa lupa para manghuli ng prey. Guys, sinalpok ako ng kwago. Kaya posible din daw na nasaktuhan nito ang pagdaan ng motor ni Nixie, kaya sumalpok siya rito. Samantala, bumuti naman daw ang lagay ng nakaengkwentrong kwago ni Niski. Tinry ko nang buksan yung pintuan. Mga ilang minutes na paghihintay, lumipad na po siya. Kung sa tingin nyo, malaki na ang mga mata ng kwago, baka mas lalong malaki ang mga mata ninyo kapag naka-eye to eye ninyo ang hayop may pinakamalaking mata sa buong mundo. Alam niyo ba na ang giant squid ang may pinakamalaking mata sa buong animal kingdom? Ang diameter ng kanilang mga eyeball maaaring umabot ng hanggang 10 inches. Kasing laki ng ulo ng isang tao. Ginagamit nila ang malalaki nilang mga mata para makaaninag kahit pa sila nasa napakalalim na parte ng karagatan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Hustisya ang hiling ng naulilang pamilya ng nasawing rider sa Pasay City matapos maipit sa gulong ng pickup. Ang nakabanggang driver, nakainom umano. Nakatutok si Darlene Kai. Naipit ang 59 na taong gulang na rider sa gulong ng pulang pickup sa aksidenteng ito sa Bayshore Avenue, corner Jokno Boulevard, Pasay City. Nasa loob pa noon ang driver ng pickup. Sa di kalayuan, makikita ang motorsiklo ng biktima. Kuha ang viral video mula sa Facebook page na Biyaherong Ibanag. Kwento ng anak ng biktima na humiling na itago ang kanyang pagkakakilanlan, nangyari ang aksidente habang papunta ang kanyang ama sa trabaho noong linggo ng madaling araw. Yung nabangga yung tatay ko, kaya tawagan siya ng pinsan ko. Tapos, enforcer po pala yun. Sabi, na-discrasya yung tatay ko. Yung tinawagan din po ako ng pinsan ko. Kaya pumunta po ako dun agad. Nashock pa nga ako, hindi ko po alam yung gagawin ko. Isinugod ang kanyang ama sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Hindi raw lubos akalain ng kanyang pamilya na mawawala siya. Nagpaplano pa naman daw sila ng surprise party para sa 60th birthday niya sa Mayo. Malambing na siya, mabait siya sa akin, pati sa ibang kapatid ko. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pareho raw kakanan sana sa Jokno Boulevard ang pickup at motorsiklo. At that time mag-go, nakamove ng 3 to 5 meters yung Hilux, naramdaman niya, umangat yung kaliwang gulong niya sa front. Yun na yun, nangyari na yung bungguan nila. Hindi pa raw sumasagot ang driver sa mga pulis para sa hiling ng GMA Integrated News na makuha ang kanyang panig. Pero sinabi niya raw sa investigador na hindi niya nakita ang motorsiklo. Yun nga lang, lumabas daw sa investigasyon na nakainom umano ang driver. Base sa record namin, dahil pinamedical namin, may content ng alak yung tao. According dun sa mga kasama nila, kumain daw sila sa restaurant. Yung girlfriend niya, sabi din niya na nakainom daw siya konti. Pero hindi naman daw siya ganun. Kasama yan sa final nating kaso, ma'am. Mahaharap siya sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property, at driving under the influence of alcohol. Nakakagalit kasi bakit nagdadrive ng lasing. Definitely magpupush po kami ng case kasi namatay yung tatay ko. So dapat lang may hustisya yung tatay ko. Nananawagan ang pamilya ng biktima sa mga karagdagang ebidensya gaya ng dashcam video. Yung pag-inom, ay may batas po tayo dyan.
Under Republic Act 10586 na bawal po mag-inom na magdadrive. May kaukulang penalty po siya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Ibinahagi ni Sparkle star Bianca Umali ang kanyang naging reaksyon sa issue na ipinukol sa kanya kaugnay ng pelikulang Mananambal kung saan kasama niya ang superstar na si Nora Honor. Emosyonal ding binalikan ni Bianca ang mga pinagdaanan mula sa kanyang kabataan. Makichika kay Nelson Canlas. I always say na, Mama, mahal kita. Lahat ng ginagawa ko, gusto ko nakikita mo kasi para sa'yo to. Naging emosyonal si Bianca Umali sa kanyang muling pag-upo sa GMA Integrated News Interviews nang ikwento niya ang struggles na pinagdaanan niya nung bata pa siya. Uli lang lubos at the age of 10 at tanging Lola Victorina lang niya ang umaruga sa kanya. Kinupkup niya ako without any question. Imagine ko yan, nakwento ko naman na maraming beses. 11 kami ng mga apo niya sa bahay niya. And she all sent us to school. And given all of that, my Lola wasn't the richest. My Lola was past 60. She was retired, able to... How is she able to do that? Exactly, that's the miracle. Kahit po kami, talagang when we backtrack, and even when you ask her, she would say, hindi ko rin alam. She's such a selfless woman. Siya yung Wonder Woman ko. I call her my superhero dahil sinalba niya ako, kuya. Ang lahat daw ng ginagawa niya ngayon, mula sa personal achievements, pati na sa milestones ng kanyang career bilang artista. It's for her because sa ganitong paraan ko, pinapakita sa kanya na ito yung pagpapalaki mo sa akin. Na proud ako kasi hindi ko sinayang yung mga turo mo sa akin. Kabilang sa milestones na nagbigay ng labis na kasiyahan sa kanyang lola, ang pag-uwi niya ng Jinseo Arigato International Film Festival Best Actress Award last year, kung saan niya nakatrabaho si National Artist for Film and Broadcast Arts Nora Honor sa pelikulang Mananambal. Surreal daw ang experience na makatrabaho ang nag-iisang superstar ng Philippine showbiz. Pero maging ito, nabalot ng intriga. Recently, naging viral yung isang part ng press conference ng Mananambal the Healer. And sinagot mo yung billing issue na binato sa'yo. Kwentuhan mo ko, anong nangyari ba doon? I was shocked. It became an emotional moment for me at some point. But then, in my heart and in my mind, I knew that the best way to handle it was to be the most professional person in the room, to be working with our superstar and with our national artist is already an honor. And that is everything I need. Everything else that comes from it, the billing, even the award that I won, is already a bonus na lang. At dahil Valentine's Day bukas, tinanong na rin namin kung may plano si Bianca at ang boyfriend na si Ruru Madrid. Well, kaming dalawa po ni Ruru, hindi po kami talaga nagse-celebrate ng araw ng pagmamahalan. Pero para sa amin po kasi, hindi po namin kailangan ng partikular na araw para po i-express at patunayan sa isa't isa na mahal kita. Sa part 2 ng aking interview kay Bianca, mas lalalim pa ang usapan. Ikukwento niya ang maraming bagay na nagpatibay sa relasyon nila ni Ruru. At ang isang pinagdaanan niya last year na matindi ang naging epekto sa kanyang buhay. Nobody knew but Ruru. It wasn't easy. I always thought, ayoko na nito. Ayoko na dito. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Arestado ang dalawang suspect sa pang-hold up sa isang taxi driver. Ang isang suspect na pag-alamang sangkot din pala sa tangkang panghablot ng cellphone sa Caloocan City. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagse-cellphone habang nakaupo sa gilid ng General Torona Street sa Bagong Baryo, Caloocan ang lalaking ito. Biyernes ng madaling araw nang may dumaang nakamotorsiklo. Napatingin pa ang nakatambay na lalaki nang tumigil ito sa harap niya. Maya-maya, umandar ang mga nakamotorsiklo at tinangkang hablutin ng angkas ang cellphone ng lalaki. Pero bigo silang makuha ang cellphone.
Hindi na ito naireklamo sa mga otoridad ng lalaking muntik ng mahablutan. Makalipas ang ilang araw, naaresto ang 26 anyos na angkas ng motor dahil naman sa pagkakasangkot sa robbery hold-up sa isang taxi driver. Kalaboso rin ang 19 anyos na kasabwat niya. Nagkunwari silang pasahero, at the same time ma'am, nung medyo nakita na nila na papunta na tayo dito sa monumento, papunta na sa monumento yung ating taxi driver, tinutukan siya ng baril at nag-declare siya ng hold-up. Inamin itong suspect na siya yung nandun sa viral video ng failed snatching na naganap dito sa may General Terona sa may Bagong Baryo. Tinangay raw ng mga suspect ang cellphone ng taxi driver at wallet na may lisensya at 1,600 pesos. Isang baril din ang nakumpiska mula sa isa sa mga suspect. Ayon sa kanya, ninakaw lang din niya ito sa isang security guard. Inaalam pa ng pulisya kung bahagi ng mas malaking grupo ang 2 arestadong suspect. Ang karaniwan daw nilang target, usually yung mga nag-iisa sa gabi naglalakad, yung mga nag-cellphone at saka yung mga taxi driver natin na bumabiyahe. Ang mga suspect, aminado sa ginawang krimen. Ginawa namin po nag-hold up, nagnanakaw, nag-snatch. Talagang wala na kaming pera po. Yung wala na kaming magagawa ng trabaho, walang malalapitan ba? Yan, ginawa namin, hold up na lang kami. Kailangan po kami ng pera ma'am para panggastos po. Pareho silang nahaharap sa reklamong robbery hold-up. May dagdag pang reklamo ng illegal possession of firearms at paglabag sa Omnibus Election Code ang isa sa mga naaresto. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Mas mura na po ang bigas sa ilalim ng Rice for All program, pero sa mga kadiwa center lang. Para mapamura rin ang bigas sa iba, target po ng Agriculture Department na pababain ang presyo ng imported rice, bagay na mahirap sundin ayon sa ilang retailer. Nakatutok si Bernadette Reyes. Simula ngayong araw, lalo pang pinababa ang presyo ng mga bigas sa mga kadiwa centers sa ilalim ng Rice for All program. Ang 100% broken rice na dati 36 pesos, ngayon 33 pesos na lang. Ang 25% broken rice naman mula 38 pesos, 35 pesos na lang. Habang ang 5% broken na dati 45 pesos per kilo, ngayon 43 pesos na lang. Malaking bagay raw ito para sa mga mamimili na limitado ang budget. Katulad namin ng mga mother na talagang hirap sa mag-budget sa araw-araw. Malaking tulong po. Sana bumaba pa rin. Para maging naman kami. Magkasya naman sa amin yung budget namin. Pero may ibang retailer na hindi pa agad makapagbaba ng presyo. Bibigyan naman daw sila ng palugit ayon sa DA. Sa ngayon po ma'am ay kami po hindi pwede magbaba pa ng ganong halaga kasi po mataas pa ang aming puhunan at pag ulit na ubos to, saka po kami o-order ng ganong halaga para makasuga pa sa gusto nila. Nakikipag-ugnayan na rin ng DTI at DA sa mga groceries at supermarket para makapagbenta rin ito. Of course, kung kaya nilang ibaba or kaya nilang magbenta ng presyo na mababa, of course, this is best for the consumers kasi at least yung mga consumers may choices talaga ng mababang presyo. Habang bumababa ang presyo ng bigas sa mga kadiwa centers, target din ng Department of Agriculture na maibaba ang presyo ng mga imported na bigas. Mula sa kasalukuyang 55 pesos kada kilo, target na maibaba sa 52 pesos kada kilo ang 5% imported rice simula February 15. Bagay na mahirap daw para sa ibang retailer dahil halos wala nang kikitain sa bigas. Wala na kami masyadong aabutin. Dahil nagbabayad kami ng pesto, nagbabayad ng labor, talo nga, ibabayad pa kami ng business permit. World prices are also going down. Theoretically, if world price of rice goes down, including even its inputs, including fertilizer, should follow. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sugatan ang isang lalaki matapos siyang pagbabarilin. Ang suspect, Barangay Kagawad sa Tondo sa Maynila. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Sugatan ang lalaking ito matapos siyang pagbabarilin sa bahagi ng Daang Bakal sa Barangay 163 sa Tondo, Maynila, Martes ng gabi. Ayon sa barangay, mula sa bahagi ng Kagandahan Street, nakatakbo pa ang biktima papunta sa Dagupan Street bago siya naabutan ng suspect at tuluyang pinagbabaril. Naalaman lang namin nagkabarilan na lang. Ang dami rin tama yung taong yan eh. 3 tama. Isang muka.
sa leeg. Hindi raw nakuhanan ng aktual na pamamaril dahil sira ang mga CCTV ng Barangay 163 at mga katabing barangay. Naisugod naman sa ospital ang biktima na ngayon ay patuloy na nagpapagaling. Ayon sa biktima, nakilala niya ang gunman at pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, kagawad ng katabing barangay ang sospek sa krimen. Rumesbak umano ang sospek sa sumbong ng isang lalaki na una nang nakaaway ng biktima. Nasa kustodiya ng Abad Santos Police Station ang lalaking unang nakaaway ng biktima. Sinusubukan pa namin siya mahinga ng pahayag. Pinuntahan din namin ang barangay kung saan nagsisilbing kagawad ang sospek pero nakalak ang barangay hall. Patuloy ang backtracking ng mga pulis para mahuli ang gunman. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Bukas pa ang Valentine's Day pero full of love na ang media conference kanina ng upcoming rom-com movie na Everything About My Wife. Ang mga bida at real-life couple na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado nag-share pa ng wisdom about love. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Valentine's feels ang media conference ng Everything About My Wife na pinagbibidahan ni na Ultimate Star Jeneline Mercado at kapuso drama king Dennis Trillo at ang makaka-love triangle nilang si Sam Milby. Ang Everything About My Wife na collaboration ng Creation Studios at GMA Pictures, perfect post-Valentine's movie nga raw dahil puno ng life and love lessons. Kung paano ka sumasaya sa pag-ibig, paano ka na-fall in love, paano mo nasusurvive yung isang relasyon. Malalaman mo dito yung roller coaster ride ng human emotion na sa tingin ko talagang makaka-relate ang bawat isa. Lahat naman tayo may pinagdadaanan at nag-heal. So I think maraming makaka-relate talaga. Sometimes you just focus so much on what you need and what like on yourself, but love is sacrifice. Love is not about you, it's about the other person. And when you focus on the needs of the other person also, and giving that love, sacrificial love, then you'll have a much happier relationship. Angel Karuhatan, will you be my wife? Gaganap sina Jeneline and Dennis as Imo and Dom na mai-in-love sa isa't isa. Magpapakasal. Hindi tama ni Ned! Bakit ba kasi ngayon nagba-vacuum? Nagmi-meeting ako. Pero nang magkaproblema ang pagsasama, magiging on the rocks na ang marriage. But in real life, malayo raw ang Den-Jen sa kanilang mga karakter dahil happy and strong ang kanilang married life. Ang sikreto raw, you should know everything about your wife and vice versa. Napaka-importante ng communication. Kung ano yung mga nagiging pinagdadaanan nyo, mga nagiging problema ninyo, uupuan nyo talaga. Uupuan. Kayong dalawa talaga yung magkakaintindihan. Pagsasabi ng totoo, kasi feeling ko, pagka nagsabi ka naman ng totoo, di mo na tinago yung totoo, hindi ka na magkakamali di ba? Pinaka-importante siguro maging transparent sa lahat ng mga ginagawa mo, kung saan ka pupunta, anong gagawin mo. Kailangan malaman lahat yun ng asawa mo. Ganun din sa akin, kailangan malaman ko lahat tungkol sa kanya para mas maintindihan ko siya. Si Sam na-inspire nga raw sa kapuso couple. Peaceful. And their relationship, hindi parang nakakaingit yung kahit magkasama sa work, kahit magkasama, I mean, most people like to separate yung dalawang buhay, work and personal life. But they're able to do it so well. Ibang-iba na rin daw ang working dynamics nila ngayong mag-asawa na sila at mayroon ng mga anak. Iba yung maturity naming dalawa ngayon dahil mas... Kasi noon, konting kibot, nag-aaway na kami, yung gano'n. Mapatingin lang siya sa iba, nagagalit na ako, yung gano'n. Medyo, immature talaga. Oo, sobra. Hindi, bata, pareho kami. Tapos, gusto namin maging role model, syempre, sa mga anak namin. Gusto namin makita nila na ganito dapat, pagka
dapat palaging masaya, kailangan ipakita sa kanila na kung paano nagsusurvive yung isang relationship para makita rin nila paglaki nila kung paano nila i-handle pag napunta na sila dun sa ganung klaseng sitwasyon. May standard. Bukas, working Valentine's Day sila sa Cebu. Magkakaroon sila ng mall shows habang showing naman ang pelikula in cinemas sa February 26. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Ia Arellano, ako po si Ashley Rivera aka Petra Mahalimuyak. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thank you, Petra. Thank you, Ashley. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.